Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Maraming po salamat. Kaya natin to. Yuhu! Grabe! Sobrang init. Apurado pa talaga itong aming director dito. Tindi mo. Nagsiset up pa lang tayo dito. Sumisenyas na. Talaga sulit na sulit yung isang oras. Sasabunutan ko ito mga kaibigan. Nalalagas na yung buhok eh. Ito basta nalalagas ang buhok. Ibig sabihin magaling sumisid. Nalalagasan. Alright mga kaibigan, welcome sa ating programa, ang inyong programa, ang Radyo Mindanao. At tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Katimugan. Dito lamang sa number 2 radio station sa buong Western Mindanao, Radio Philippines Network, RPN, DXXX Zamboanga. Number 2 kami mga kaibigan. Kami ang nangunguna sa ikalawa. Wala nang iba. Dahil lahat ng nasa ibaba, nasa itaas na. Number 1 daw silang lahat. Kaya kung pakinggan ninyo kanilang programa, naku, kami ang number 1. Kami number 1. So nagsisiksikan sila sa taas. Hindi naman pwedeng maging number 1 lahat. Pero sa baba, kami lang ang nag-iisa. Number 2. Kaya naman napakalakas namin mga kaibigan. Assalamualaikum, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia at sa Central Mindanao. Ganun din sa iba pang bahagi sa Western Mindanao. Yung adlaw sa tanan, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Zor, ug Zamboanga del Norte. Ito po niyo balingkod, Alasinto, nagsasabing isang mainit na hapon sa tanan. Napakainit. Asa si Ninyo? Alan? Roland? Asa si Ninyo? Absent? Okay. Yung aming technical director dito, tsaka PA. Busy raw ngayon, naglalaba. Pagkatapos niya maglaba, maglilinis ang bahay, mamamalansya. Ayos! Kaya ngayon yung chief engineer namin ang nakaupo dito. Grabe. Anino pa lang, makalaglag tipan na. Anino pa lang yun Makita niyo sa personal to, nako, ewan ko lang, kahit lalaki kayo, baka mabading kayo. Machong macho. Labas na labas yung dibdib mga kaibigan. Talagang siguro nag-gym to. Yung aming chief engineer, ang laki ng dibdib, siguro nagpa-breast transplant to. Ay, nako mga kaibigan, may maganda tayong balita. Bago naman ang lahat kailangan magandang balita muna. Umamin na Umamin na tong si Senator Laila de Lima. Na naging kalaguyo niya. Nagkaroon siya ng relasyon dito sa kanyang driver na si Ronnie Dayan. Wow! Ang sweet naman. Matapos ng mahabang panahon mga kaibigan, ay umamin itong si Senator Laila de Lima. Nakausap to ni Winnie Monsod. Eksklusibo. Hindi ko maubos maisip kung paano kung ano ang ginawa ni Maring Winnie. At natanong niya, napasagot niya itong napaamin niya itong si Senator Laila de Lima. Talaga namang kakagulat. Lahat nakagulat di ba? Sinasabi natin mahirap itago yung katotohanan. Mas mabuti pa yung umamin tayo sa katotohanan kesa naman lagi tayong nabubuhay sa anino ng kasinungalingan.
Hindi mo kaya, hindi nyo kailangan ng kung ano pa man. Basta, laging katotohanan ang dapat sabihin. Matapos na ipahayag to ni Tatay Digong Duterte, tahimik itong si Senator De Lima. Pero ngayon mga kaibigan, umamin na. At tayo ay natutuwa dito sa pag-amin ni Senator Laila De Lima sa kanyang relasyon dito kay Ronnie Dayan. Imagine mga kaibigan, nagkaroon sila ng relasyon nung itong si De Lima ay Justice Secretary. Imagine, nagkaroon ng relasyon sa kanyang driver. Wow! Akala ko sa pelikula lang yan, di ba? Sa pelikula, mga kaibigan, yung amo na in love sa kanyang hardinero. Ibang klase rin tong si Ronnie Dayan. Matulis ka rin, pare ko. Matulis din itong si Ronnie Dayan. At itong si dating Secretary of Justice Laila De Lima. Nagawa niyang matuhog. Ay, nako mga kaibigan. Pero ganyan talaga sa panahon ngayon. Napakahirap ng buhay, di ba? Kailangan maging practical tayong lahat. Kung saan ka mabubuhay, kung saan ka makakaginhawa, doon tayo, di ba? Wag na nating isipin kung sino yung ating kapartner, kung may asim pa ba? O baka naman mapait na. Biro lang, opinion to, komentaryo, walang magagalit. Habi naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na kumpiyansa ito na malaki ang magiging epekto sa kaso na kanilang inihain dito kay Laila De Lima dahil sa kanyang pag-amin na nagkaroon nga sila ng relasyon ng kanyang dating driver na si Ronnie Dayan. Sabi ni Senator Laila De Lima nung tinanong siya ni Maring Winnie, how long? Well, a few years. But when I became a senator, we just stopped. At tumuntuwa naman si Secretary Aguirre sa ginawang pag-amin nitong si Laila De Lima. Dahil lalong tumibay umano ang basehan ng Department of Justice na nagkaroon ng sabwatan ang dalawa para makinabang sa drug money mula sa New Bilibid Prison. At sa pag-amin naman ni De Lima sa kanilang illicit love affair. Alam niyo kasi mga kaibigan, kaya illicit dahil may asawa to, may pamilya itong si Ronnie Dayan, di ba? Napaulat nga noon na ipinatayo pa ng malaking bahay ni Senator Laila De Lima. Itong si Ronnie Dayan. At sa pag-amin niya ni De Lima sa kanilang illicit love affair ay mistulang inako o inamin rin ng senadora na talagang ginamit niya si Dayan sa pangongolekta ng pera mula sa mga high-profile inmates sa Bilibid Prison na ginamit naman ng politiko sa kanyang May 2016 elections. Bukod dito ay mabubura na rin daw ang mga sinabi ni De Lima na fabricated lamang o gawa-gawa ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Ay, nako. Yan ang nga ba sinasabi natin? Pero tignan natin, tinatanggi naman ni Senator De Lima na nakinabang siya sa drug money. At lahat ng akusasyon sa kanya ay pawang gawa-gawa lamang at nasa likod daw nito ay si Tatay Digong Duterte. Duterte. Du-31. Du-32. Di ba mga kaibigan? Ako po, matindi yan. So yan ang laman ng mga pahayagan ngayon mga kaibigan. Itong pag-amin ni Laila De Lima na nagkaroon siya ng affair, love affair sa kanyang driver na si Ronnie Dayan, the pistolero. Matindi mga kaibigan
Ano kayang masasabi ng mga pamilya at kaanak, anak ni Senator Laila de Lima sa kanyang pag-amin na nagkaroon siya ng relasyon nung siya ay Justice Secretary sa kanyang driver. So parang napakahirap isipin nun, mga kaibigan. Ay. Anyway, mga kaibigan, so yan ang balita kay ukol dito kay Senator Laila de Lima. At sa Cotabato City, mga kaibigan, mula sa ating correspondent si Mark Davalos, ay nabatid natin, mga kaibigan, kinumpirma na ngayong araw ng militar ang pagkakapatay sa di umano'y bomber, isa sa mga notoryosong bomber sa Mindanao, na nakilalang si Muhammad Hassan. Muhammad Hassan na sinasabing miyembro ng bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Napatay ito, mga kaibigan, kahapon ng hapon dyan sa kanyang hideout sa barangay Malamuti sa bayan ng Matalam. Itong Matalam ay nasa lalawigan ito, mga kaibigan, ng North Cotabato. Umaabot ang ating broadcast dyan sa North Cotabato. At ayon naman sa pahayag ng militar ay aarestuhin sana itong si Muhammad Hassan matapos na matunto ng militar ang kanyang taguan. Ngunit nanlaban, para din palang Oplan Tokhang to. Nanlaban umano si Muhammad Hassan kung kaya't napatay. At itong si Muhammad Hassan ay sinasabing estudyante, mga kaibigan, ni Malaysian terrorist o Malaysian bomb expert Zulkifli bin Hir alias Marwan. Kung matatandaan nyo, napatay itong si Marwan ng Special Action Force ng ating kapulisan dyan sa barangay Tukanalipaw sa bayan ng Mamasapano sa Maguindanao noong nakaraang Enero 2015. Nagtatago to si Marwan sa kampo ng Moro Islamic Liberation Front na siya ring nasa likod ng pagmassacre sa 44 na mga miyembro ng Special Action Force, ang aking mga heroes. Kinuyog sila ng MILF at ng BIFF. At sinabi pa ng 6th Infantry Division na meron daw pabuya na 1.2 million itong si Muhammad Hassan. At ang matindi rito, mga kaibigan, mismong ilang commanders ng Moro Islamic Liberation Front ang sinasabing nagbigay ng impormasyon sa militar kung saan nagtatago itong si Commander Muhammad Hassan. Parang sa Biblia yan, di ba? Ipinagkanulo si Kristo dahil lamang sa 13 piraso ng pilak. Ito naman, ipinagkanulo ng mga MILF commander ang kanilang dating kasamahan dahil lamang sa 1.2 million na bounty. Paghahati-hatian niya, mga kaibigan, ng mga MILF commanders na nagbigay ng impormasyon. Siyempre, merong parte dyan si Colonel, si Sergeant, si Lieutenant. Siyempre, kasama sa operasyon niya, kaibigan, SOP. Biro lang, mga kaibigan. Tignan natin kung saan mapupunta itong reward mula sa Department of the Interior and Local Government na nakapatong sa ulo ni Commander Muhammad Hassan. Pero sa ating pagkakaalam ay ibinigay ang impormasyon ng ilang lider ng Moro Islamic Liberation Front. Dahil sa pagkakapas lang, mga kaibigan, kay Muhammad Nur Hassan ay nasa red alert ngayon ang ating militar at kapulisan sa North Cotabato dahil sa posibleng paghihiganti ng bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Commercial man tayo.
May good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 2:18 na mga kaibigan sa buong kapuluan. At kayo'y nakikinig pa rin sa paborito ninyong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa mas pinalakas, mas pinaigting na Radio Philippines Network, RPN Triple X Zamboanga. Buwan mga kaibigan, sa Cotabato pa rin. Ako, ang dami nangyayari, Cotabato. Ano ba naman to? Libo-libong katao na di umano mga kaibigan ang nagsilikas. Nako, dahil sa matinding labanan. Sa ng dalawang magkaribal na grupo. Yung Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Nako po. Nung isang linggo pa nagbabakbakan to, sporadic clashes mga kaibigan. Una natin itong ibinalita dito sa Radyo Mindanao dahil yung ibinigay sa ating balita nitong si Roderick Benyes, ang ating correspondent dyan sa North Cotabato. Ngayon ay patuloy din daw yung sagupaan dyan sa bayan ng Maguindanao. Sa lalawigan ng Maguindanao. Nagkaroon ng labanan dyan sa Maguindanao hanggang sa kumalat ito dyan sa Midsayap sa North Cotabato. Ibig sabihin sa boundary lang to. Sa boundary ng North Cotabato at Maguindanao. At ito ay sa pagitan ng MNLF at MILF. Kaya nga tinawag na traitor yan ni Maas mga kaibigan. At dahil dito ay nakatutok ang 6th Infantry Division at kapulisan upang masiguradong ligtas ang mga sibilyan. Kanya-kanya daw eskapo sa mga barangay. Dahil lalong-lalo na sa gabi't madaling araw, hapon, doon nagbabakbakan. Ibig sabihin, nakakalat lang sila mga kaibigan, nagtatago. Anyway, tignan natin itong banner story mga kaibigan. May correction to itong banner story ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available na to mga kaibigan sa inyong mga paboritong dealers sa buong Mindanao. Ang banner story ngayon ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. MILF is a traitor. Miswari. Yan ang sinabi ni Maas Miswari. Na mga traidor itong Moro Islamic Liberation Front. At hindi raw ito makikilahok sa peace talks sa grupo ng MILF. Matindi ito mga kaibigan. Bumili kayo ng pahayagan sa buong Mindanao. Kahit nasaan lugar kayo, available to. Sa Zamboanga, napakarami nating dealer sa Zamboanga, lalong-lalo na sa Davao City. Yung Davao City, namumutik-tik ng dyaryo ang Davao City.
At pati yung 7-Eleven ay nagbebenta ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Diyan naman sa Quiapo, sa Islamic Center, merong Mindanao Examiner Regional Newspaper dyan sa labas ng mosque. Sa Quiapo. Dyan sa, pagkakaalam ko, meron pang isa somewhere dyan sa Quinta Market. At dyan sa may labas ng Santa Cruz Church. Dyan yan sa Quiapo. At ang iba pang laman ng pahayagang Mindanao Examiner ay tungkol sa ARMM na nagsagawa ng kanilang first Human Resource Summit upang ma-improve ang productivity at efficiency ng mga empleyado. At ito maganda, meron palang larawan, ng litrato. Itong si former Sulu Governor Sakurtan kasama. Si Tatay Digong Duterte sa Malacanang. Ando doon din si Governor Toto Tan ng Sulu Province. Lagi nakikinig tong sina Governor Toto Tan sa ating programa dito sa Radyo Mindanao. Assalamualaikum Governor Toto. At sa lahat ng mga employees, provincial government employees ng Sulu. Magandang hapon sa inyong lahat yan at napakaswerte nyo. Masipag na masipag itong si Governor Toto Tan. At yun, litrato si Governor Sakur. Kausap niya itong si Tatay Digong Duterte at mukhang maganda yung kanilang pag-uusap. Available yan mga kaibigan. Uy, yung Mindanao Examiner mga kaibigan, merong libreng kalendaryo, 2017 calendar. Libre sa kanilang dyaryo. So hindi nyo na kailangan bumili ng kalendaryo. Kunin nyo yung pahina. Nasa page 4 siya. At idikit nyo sa inyong mga kwarto. At meron na kayong kalendaryo. At syempre, yung kanilang crossword puzzle. Ito inaabang na napakarami. Mga mambabasa ng Mindanao Examiner, hirap na hirap akong sagutin tong crossword puzzle. Siguro gumawa nito si Editor Carl Diala. Inaproban to ni Editor Carl Diala. Meron pa silang Sudoku. Itong Sudoku, number to. Kalimutan nyo na yan mga kaibigan. Basta number, ayoko talaga. Mahina ako sa matik-matik. Lahat na makikita mo rito, mga blanco, then puro numero. Pwede itong sa loto mga kaibigan. Merong unos, baka manalo kayo sa loto. Tignan ninyo yung weekly Sudoku ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Palagay ko, mga tips din ito sa loto. Last 3, last 4, last 2. Mega Loto, Super Loto. Lutong-luto na. At siyempre, yung paborito kong health columnist na si Dr. Willie Ong. Meron siyang tip dito. Kailangan bang itigil ang paninigarilyo? Oo, dapat itigil. Kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo mga kaibigan, tumigil kayong manigarilyo. Yung usok pumapasok sa baga ninyo, sa katawan ninyo. Walang may dudulot na maganda ang sigarilyo o ang paninigarilyo sa ating kalusugan mga kaibigan. Ito sa lahat ng gustong dumalo sa Cotabato Livestock Producers Association. Merong isasagawang First Cotabato Agri-Trade Fair and Livestock Congress. Gaganapin to mga kaibigan sa November 17 to 19. Diyan sa may Ilay Resort Hotel and Recreation Center sa Barangay Paco sa Kidapawan City. At ang kanilang tema ngayon sa kanilang kauna-unahang Cotabato Agri-Trade Fair and Livestock Congress ay Consolidating Our Ranks, Coping Up with the Challenge of Precision Farming. Sa November 17, ito yung meron ng sponsor to ng Department of Agriculture. Ito ay tungkol sa livestock profile in region or in Mindanao.
And then November 19 naman, pag i-discuss during the Agri-Trade Fair and Livestock Congress, i-discuss sa November 19. Sa November 18, yung high-value crops. At syempre, yung Department of Agriculture pa rin ang mangunguna rito. And then, meron silang farm management, coping with climate change. And then, swine racing, feed formulation, broiler racing. Sponsor naman to ng Vitarich. At sa November 19, ang huling araw ng First Cotabato Agri-Trade Fair and Livestock Congress, ay magkakaroon naman ng artificial insemination. Kung paano ginagawa ang artificial insemination. Sa mga hayop to, ha? Hindi to pwede sa may mga walang anak. And then livestock products, processing and marketing. Department of Agriculture pa rin to. And then pag-uusapan din ang animal health and welfare. Maganda to mga kaibigan. The first Cotabato Agri-Trade Fair and Livestock Congress. Ito ay joint sponsors ng Department of Tourism, Department of Agriculture, our Department of Trade and Industry, the Provincial Government of Cotabato, and syempre, this is co-presented by Yaki Company Incorporated. Maganda yan mga kaibigan. At doon naman sa mga gustong, mga naghahanap ng house and lot, bahay, merong advertisement ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, rush sale. May binibentang bahay sa Villa Teresa, Mercedes, Zamboanga City. 300 square meters corner lot. Yung sahig niya naka-tiles na. Meron siyang 4 na bedrooms with 2 aircon units. And then meron siyang isang master bedroom with aircon unit. And then a kitchen and dirty kitchen, built-in cabinets, garage at mini garden. Napakamura lamang mga kaibigan, 3.8 million pesos. At pwedeng i-loan sa Pag-ibig. At kung spot cash to, meron pang discount. Maaari kayong tumawag sa mga gustong magkaroon ng house and lot sa Villa Teresa subdivision sa Mercedes, Zamboanga City. So yung ating mga OFWs, tamang-tama sa inyo to. Tawagan niyo yung broker sa 0995 520 2358. Ulit, rush ang bentahan ng house and lot sa Villa Teresa subdivision sa Mercedes, Zamboanga City. Napakalinis sa subdivision to. Pagkakaalam ko rito, puro mga big time ang nakatira dito. Mayayamang in-check. At meron pang mga Malaysiano ba? 300 square meters corner lot. Lahat ng flooring ay naka-tiles. Pati yung kusina may tiles. 4 bedrooms with 2 aircon units. 1 master bedroom with aircon unit. Kitchen and dirty kitchen. Built-in cabinets. Garahe at mini garden. For only 3.8 million pesos. Pwede i-loan sa Pag-ibig. Tawag kayo sa broker. For more information, please call broker at cellphone number 0995 520 2358. Mama. Commercial break muna tayo mga kaibigan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio
Philippines Network. Radyo Ronda. DXXX Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright, thank you very much, PA. Andito na si Ninyo. Tapos na raw siya maglaba at maglampaso at mamalansya. Tuwan-tuwa yung security guard namin. Sa sobrang tuwa niya, may sipon siya. Lumubo yung sipon sa ilong. Alright mga kaibigan, kayo nakikinig pa rin dito sa inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao, the Radio Philippines Network, RPN, DXXX, Zamboanga City, at 1008 sa inyong AM band. At tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Nako, maganda to ha. Under preventive suspension pa lang yung yung manager ng Zamboanga City Water District at 5 pang iba. At sila ay iniimbestigahan. Ako, dapat halongkatin yun records ng yung COA report sa Zamboanga City Water District. At tignan natin kung ano ang nakalagay sa report ng Commission on Audit. Kung meron bang mga questionabling transaksyon ang Zamboanga City Water District. Pero ang pagkakaalam natin dyan mga kaibigan ay kasama sa preventive suspension itong General Manager ng Zamboanga City Water District si Leonardo Ray Vasquez. Matagal lang manager si Ray Vasquez ha. Wala na bang ibang tagal, ilang taon na nakaupo yan dyan. Pero nasa Amerika, nakasibat. Itong si General Manager Leonardo Ray Vasquez. Kasama niya si Fernando Camba. Lumipad patungong Estados Unidos para sa di umano'y official business at na may kinalaman sa patubig. At yung iba pang nasa ilalim ng preventive suspension mga kaibigan ay si Lovell Abad, ang chairman ng Bids and Awards Committee, at yung kanyang mga miyembro na si Chotimo Reyes, Arnulfo Alfonso at Rodrigo Vega. Tignan natin kung hanggang saan to. Hanggang saan tong preventive suspension at ano ang kalalabasan ng order ng preventive suspension sa kanila. Ay, 15 pa lang ngayon, sweldo. Ako, wala naman matitira sa 2,000 lang ako isang buwan ang binabayad sa akin dito mga kaibigan sa Radyo Mindanao. Paano naman ako mabubuhay sa 2,000 isang buwan? Ay, nako. So yan mga kaibigan, ng ilang sa mga balita. Yung napatay na member ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter si Muhammad Hassan. Napaslang kahapon yan. At yung bakbakan naman sa pagitan ng MNLF at MILF dyan sa North Cotabato sa Matalam ay 3 ang initial na ulat ng ating mga otoridad sa mga nasawi sa 2 grupo. Uy, si ano pala mga kaibigan pinag-utos ng ombudsman yung dismissal dito kay Senator Joel Villanueva. Ito'y may kinalaman mga kaibigan sa kanyang PDAF. Ang dami na nakinabang ng mga mambabatas sa PDAF. Dapat lahat ng mga idinamanda, lahat ng mga sangkot sa anomalya, dapat pagtatanggalin na yan sa pwesto. Imagine mga kaibigan, yung PDAF na dapat sana ay napupunta sa mga constituents ng mga mambabatas. Napunta sa kanilang bulsa. Pati mga senador.
Hindi naman lahat, pero karamihan. 'Di ba kasama diyan si Juan Ponce Enrile. Yung mga congressmen, nako. Grabe. Pero itong Senado, mga kaibigan, tila pinoprotektahan itong si Senator Joel Villanueva. At ang sabi ni Senate President Coco Pimentel ay hindi daw muna nila agad ipatutupad itong dismissal order ng Office of the Ombudsman. At ayon kay Pimentel, may nakabinbin na umanong motion for reconsideration ang mga abogado nitong si Senator Villanueva. Kaya dapat daw munang hintayin ang magiging pasya ng ombudsman. At pero posibleng i-refer to, mga kaibigan, sa Senate Committee on Rules. At plano rin ng senador na iakyat muna sa Supreme Court ang issue upang malinawan kung may jurisdiksyon sa isang senador ang ombudsman. Pero para naman kay Senator Tito Soto, na siyang namumuno dyan sa Rules Committee, ay dadaan muna ito sa matinding debate dahil maselan ang kautusan ng ombudsman na tanggalin sa serbisyo itong si Senator Villanueva. At siyempre sinangayunan naman to ni Senate President Pro Tempore Franklin Drilon at iba pang mga kasamahan. At itong kautusan ng ombudsman ay may kinalaman sa administrative charges na kinakaharap ni Villanueva. At ito ay nag-ugat sa kanyang pork barrel scam na di umano'y nangyari noong siya ay nasa Sibak party list pa. Una, matatandaan, mga kaibigan, ipinag-utos ng ombudsman na masibak sa pwesto si Senator Villanueva dahil sa di umano'y pagkakadawit nito sa pork barrel fund scam noong siya ay kongresista pa lamang. Tatandaan, pinag-utos ni Ombudsman Conchita Morales ang dismissal order dahil sa umano'y maanumalyang paggamit ni Senator Villanueva sa kanyang pork barrel fund. At sinabi naman ni Ombudsman Morales na guilty itong si Senator Villanueva dahil sa grave misconduct, serious dishonesty, at conduct prejudicial to the interest of the service na nag-ugat sa kanyang maling paggamit sa PDAF o Priority Development Assistance Fund noong 2008. Nako, talagang protektado ng mga senador ang kapwa nila. Ay nako, kung ganyan ang gagawin niya, bakit pa nagkaroon ng ombudsman? Dapat harapin ang kaso. Huwag protektahan ng may mga sala. Dahil dismissal order na yan. Ibig sabihin niya, mga kaibigan, talagang na-review na ni Ombudsman Conchita Morales ang mga dokumento bago nito nilagdaan ang naturang dismissal order. Grabe. Pero sinabi naman, mga kaibigan, ni Senator Villanueva na wala siyang kinalaman dito sa lahat ng alegasyon o akusasyon laban sa kanya. Dahil unang-una ay peke daw yung kanyang pirma na ginamit sa mga dokumento na sa paglalagda ng PDAF. At nakalagay pa siya ay party list representative ng Buhay at hindi na Sibak. Etong Buhay kay Brother Villanueva, kay Bilarde yata to, if I'm not mistaken. So yan ang mga nyanyanyari. Marami pa. Maraming involved na mga senador at congressmen dyan sa PDAF. Kaya lang, sa tagal ng pag-usad ng hustisya ay talagang
Yung mga ibang congressman ay natapos na yung kanilang termino, hindi pa sila napaparusahan. Dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yung mga iba nga dyan, iba nagpatayo ng tuloy sa gitna ng bukid. Tapos yung kanilang mga bahay, nung hindi pa sila congressman, napakasimple na mga bahay. At matapos ng maraming taon na pagiging congressman, dumami na rin ang kanilang bahay. Naging paldo na rin yung kanilang mga bulsa. Ganyan talaga. Dadating din ang oras ninyo. Hindi man sa mundong ito, sa kabilang buhay. Dahil lahat naman tayo ay darating dyan. At sa oras ng paghuhukom, kayo ay haharap sa Kanya. Mga kaibigan, batiin muna natin yung taga Blue Jazz Business Resort and Water Park sa Samar. Nagte-text na, nakikinig daw sila. Sabi nila, Lolo, nakikinig kami ngayon dito sa Blue Jazz. Pakibati kami lahat. Wag mo lang babanggitin yung mga pangalan namin. Basta nakikinig kami. Bakit naman ayaw magpabanggit? Nila Chrismar, nila Christy, nila Baby, ni Johnny, at ni Peter. Wag ko raw banggitin ang kanilang mga pangalan. Di okay, wag. Alam nyo mga kaibigan, kung gusto ninyong mag-celebrate ng weddings, baptismals, anniversaries, or kaya ay simpleng pagsasama sa mga pamilya, like a reunion or business seminars, workshop, retreats, o kaya bakasyon ng barkada, punta na kayo dyan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Napakamura at napakaganda ng kanilang lugar mga kaibigan. Talagang world class quality. Yung amenities nila napakaganda. Napakasarap din ng mga pagkain. At maaari kayong tumawag sa kanilang telepono 082-284-2000. Ulitin natin ang telephone number ng Blue Jazz Business Resort and Water Park sa Samal Island. Nakatabi lamang ng Davao City ay 082-284-2000. O kaya kung gusto niyo magpabook, text na. I-text nyo, tawagan niyo sila sa kanilang cellphone numbers 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin, ang kanilang cellphone numbers ay 0998-967-8001 up to 8005. Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. 10 minuto lamang yan sa water taxi from Davao City at nasa Samal Island na kayo. Enjoy your stay sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At doon naman sa mga gustong maging chef o kaya ay nagbabalak na magtayo ng restaurant or bakery or cake house, maaari kayong mag-enroll sa Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Nakikinig sila sa atin ngayon. Meron sila mga short courses at full courses. Enrollment is going on para sa iba't ibang kurso sa pagluluto, sa pagbibake. Diyan lamang sa Center for Asian Culinary Studies. Tawag kayo sa kanilang telephone numbers 082-282-8373. Ulitin natin, 082-282-8373. Center for Asian Culinary Studies in Davao City. So yung mga taga Mindanao, maaari kayo magpunta sa Davao upang mag-enroll at maging chef o kaya isang culinary expert ala Anthony Bourdain o kaya ala Chef Jean Gonzalez ng Cafe Isabel. Enroll na, pa inaantay ninyo sa Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Meron din silang branches sa Pampanga, meron silang paaralan sa Pampanga, Cebu, and Manila. Tawag na sa 082-282-8373 in Davao City. O kaya bisitahin ninyo yung kanilang Facebook page
Center for Asian Culinary Studies. At syempre, maraming salamat sa aming sponsor, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Napaka lawak ng circulation mga kaibigan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Wala na tayong oras. At nakatutok na naman sa atin yung ating PAs ninyo. Maraming salamat mga kaibigan. At isang oras na naman ang nakalipas dito lamang sa Radyo Mindanao. Papasalamat tayong lahat. Ito po nyo balingkod. Alasinta nagsasabing, ingat tayong lahat. Huwag natin kalimutang kumain ng kumain. Hanggang sa susunod na bukas, I love you. Mama. Chup chup.